Good morning guys, for today's video i-unbox po natin yung dalawang firearms na bagong bili po natin. Disclaimer lang po, for viewing pleasure lang po ito. Hindi po tayo expert sa field na ito, kaya kung gusto niyo po ng malalimang review, marami po tayong mapapanood sa YouTube. Kumuha po tayo ng mga review sa mga expert. Ganun din naman po ako, nanonood din ako sa mga idol natin when it comes to firearms. Sila po yung mga expert sa field na yan. So for this review, para magkaroon lang po tayo ng konting idea, i-unbox lang po natin. At reminder lang po, be a gun responsible owner. Secure po natin lahat ng mga proper documents such as LTAF. May LTAF po tayo, type 3. Yung firearms registration ng bawat firearms natin dapat po updated. So after po natin i-unbox, i-try natin na ma-test fire within 5 days kasi meron naman po inisyo ang rami ng permit to transport valid for 5 days. So bago mag-expire day, sana ay ma-test fire natin para malaman natin ang performance at saka ang kung meron mang defect if any. Pero tingin ko maayos naman po itong mga firearms na ito. I-open na po natin. Ito po ang laman. So sa loob makikita nyo ang manual. Isang 8-round magazine. Naka-plastic pa po siya, kaya makikita nyo talaga na bagong-bago pa. Kaya may mga langis-langis pa. So ito ay Rock Island Armory, full size 1911 GI standard. This is a representation of original US issue 1911 chambered in 45 ACP, simple gun. Yung sight po, low profile, front and rear sight. Kung makikita nyo, meron na siyang serial number sa lower receiver, sa slide, at saka sa barrel. Meron siyang checkered dito sa hammer niya para mas madali siyang i-hammer up. So gaya yung nabanggit ko kanina, bago tayo mawak ng firearms, lagi nating isa sa isip yung firearm cardinal rules. Check po natin yung barrel niya. Silipin na rin natin para masigurado. Sa magazine touch niya, meron ding konting checkering dito. Ganon din sa slide stock. Maganda po yung serration niya, napaka-sarap hawakan. Rosewood grip. Yung trigger po nito, 4 to 6 pound trigger. Great gun for less than 25,000. So hindi na po natin sasabihin kung magkano yung pagkakabili natin para wala tayong ma-violate na community rules. Kung naghahanap po kayo ng Armscore caliber 45 sa ngayon, ito na po ang makukuha ninyo. Rock Island Armory. Kasi noong 1985, Armscore Precision International opened its first US office at Farham, Nevada, and later acquired the Rock Island Armory. Leading manufacturer po yan ng mga 1911 and developer. Dahil nga po standard to, marami kayong pwedeng gawing modification. Unti-untiin nyo lang. Ang weight niya po 1.1 kg. Overall length 8.5 inches. Yung width, yan po, slim width 1.3 inch para mas madali nyong i-holster. Yung barrel length naman 5 inches po ang barrel length. Maganda. So bago mag-expire yung ating PTT, i-try nating i-test fire sa range.
Again, para sa mas malalimang review at specs sa mga parts niya, pwede nyo pong i-research sa YouTube sa mga expert po sa field nito. Okay, dahil nga basic lang po ito, makikita nyo naman sa trigger niya meron din siya ritong line para mas madali siyang hawakan. Ang safety niya po sa kanan lang, hindi siya ambidextrous. Back grip niya po may lining na rin. Wala lang checkering dito sa harapan. Maganda po itong pa-customize kung talagang mahilig kayo sa baril at wala kayong masyadong budget. Ito po, maayos to. Good quality para sa reasonable price. Okay guys, proceed na po tayo sa second firearms natin. Landor Arms 12 gauge shotgun made in Turkey. Ano po yung nasa loob? Silipin natin. May isang manual, Landor Arms Pump Action Shotgun, instructional manual. Dahil nga bago pa rin po, naka-plastic pa rin. Gaya ng lagi natin sinasabi, bago tayo mag-proceed, check po natin muna yung chamber niya. Lagi po natin tatandaan yung cardinal rules when it comes sa firearms. Ulitin natin. So clear. Yan po ay isang Landor Arms 12 gauge shotgun made in Turkey, 4+1 ammos. Ang kukunin po sana natin ay arms core dahil nakapagpaputok na rin po tayo before ng arms core shotgun. According po sa ating agent, stock production na po ang arms core when it comes sa shotgun. Nagpaparating na lang po sila ng Landor Arms. Maganda po yung grip, rubber. Ang barrel po 14 inches. Kasya po ang 4 na bala rito. Pwede nyo po lagyan ng isa rito. Kaya 4+1. Nandito po yung kanyang serial number. Tatak na Landor Armor. Ito kung makikita nyo, Rock Island Import. Rock Island Armory Imports. Landor, made in Turkey. Meron din po wala siyang pikiti ni railing para kung gusto niyo po lagyan ng flashlight and other accessories, pwede po yan. Nagustuhan ko po sa kanya, cute lang talaga siya. Maikli, madali siyang i-carry. Dahil nga 4+1 lang siya, tamang-tama lang po para sa ating home protection. Di po kasi natin masabi ngayon ang paligid natin. At least meron lang tayong ready na gamit para in case na pasukin ang bahay natin. Protection po ng ating family yan, protection po ng ating sarili. Makikita naman po ninyo sa mga news. Okay guys, since travel vlog din naman tayo, magdala tayo. Punta tayo ng foreign sa Nike. Pero this time, i-testing na natin yung ating bagong firearms. Shoutout nga pala sa subscriber natin si JR Salinas Misinas tsaka si Coach Onak Armado. Shoutout sa inyong dalawa. Okay guys, dyan makalagpas lang kayo ng Mercury, makikita niyo yung Alphamart. Kasunod po niyan yung gasoline station. Yung Total Gas Station, pasukin nyo lang po yan. Marami yatang tao ngayon. Nagpahapon na tayo para hindi na masyadong mainit. Mabait po ang owner nito, si Kuya Bobby Poblete, pati yung mga staff dito.